At may mga ilan po ako mga barangay official na talagang makikitaan mo na kung ano yung unang pagpasok nila bilang barangay official, ganun pa rin ang estado nila sa buhay. At bukod doon, makikita mo yung pagiging determinado nila na ang serbisyo nila ay talagang binibigay sa taong bayan, direkta, no? Katulad na lang po nitong isa sa barangay dyan sa may Malabon, no? Sa barangay Baritan. Itong taong ito na talagang umuti na lang yung buhok niya sa paglilingkod. Talagang hindi alintana yung pagod, yung hirap, yung gastos para lang makapagbigay ng tulong sa kanyang mga constituent. Kahit pa nga hindi niya kabarangay, talagang tinutulungan itong taong ito. Sabi nga nila, no? Hindi naman puro batikos tayo sa mga opisyalis ng gobyerno. Kung nakikita nyo na maganda naman yung ginagawang serbisyo, bakit hindi natin purihin? Bakit hindi natin na kilalanin? Kanyang paraan, no, yung makita nyo ang opisyalis ng inyong pong barangay na gumagawa ng mabuti, ipakita nyo rin na magpasalamat kayo sa paraang pagpuri. Ito, sabi ko ito, malinaw na malinaw mga kababayan. Ang serbisyo pagdating sa barangay, hindi lang usapin sa pinansyal. Ito yung buhay na pagpapatunay sa barangay Baritan na isang kagawad na si Junior Martin, no? Na kung inyo pong titignan mga kababayan, sa kanyang personality, napakasimple, no? Sabi ko po, pumuti na lang ang buhok niya sa paglilingkod bilang likod bayad ng barangay. Talagang hindi natinag. Kada makikita ko to, laging naka-smile. Diba? Kaya yan sinasabi ko. Ito, wala siyang salapi. Wala siyang kayamanan. Pero alam nyo ba yung paraan ng pagtulong na binibigay niya sa kanya mga constituent? Hindi lang sa kanya mga constituent, mga kababayan. Maging sa mga karatig barangay niya talagang nagbibigay ng tulong itong taong ito. No? Si Junior Martin po, si Kagawad Junior Martin ng Barangay Baritan. Shoutout po. Ito yung taong ito na talagang kapag may kaya siyang gawin, siya mismo ang sumasama sa constituent niya para tulungan at ilapit sa mas malaking tulong na ibibigay. Ito pong si Junior Martin, si Kagawad Junior Martin ng Barangay Baritan, hindi lang po ang kanilang mga constituent ang kanya pong napagsisilbihan. Kasi mantakin nyo mga kababayan, ito po yung sinasabi ko na hindi lang po financial ang problema ng ating mga kababayan or especially sa barangay. Ito po yung mga pamamaraan ng pagtulong gamit po yung tulong mula sa gobyerno rin. I-guide lang po natin sila para po mas makakuha sila ng malaking tulong. Hindi yung aabutan mo lang ng 50 pesos, 100 piso. Kung inyo malalaman mga kababayan, ang anti-rabies vaccine, 3 session yan mga kababayan. Yung 3 session na yan ay talagang mabigat sa bulsa ng ating mga constituent sa inyong barangay. Pero minsan may mga pagkakataon nga kung ang isang nakagat po ng aso, ng pusa o anumang hayop na kontaminado na may rabies, minsan pag wala po silang pambayad, pinabaliwala na lang po nila. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Pero mga kababayan, meron pong mga ahensya ng gobyerno na patuloy pong nagbibigay ng libreng serbisyo. Ito naman po mga anti-rabies na vaccine na to. Libre po ito sa lahat ng mga meron man sa mga katulad po ng health center nyo sa inyo pong barangay. Libre po yan mga kababayan. Kailangan lang po ninyong malaman yung oras at araw kung kailan po nagbibigay sila. Kasi may mga pagkakataon po kasi mga kababayan sa madalas o demand ng anti-rabies vaccine
sa kada barangay dahil nga po syempre, di ba? Yung mga aso na pakalat-kalat po sa kada barangay, no, hindi maiwasan may mga pagkakataon nakakakagat niya. Napakabigat po ng gastusin. Kapag kayo po ay nakagat ng aso, pusa, o nakalmot ng pusa, o ano man pong hayop na kontaminado po ng rabies. No, ito pong si Martin, si Junior Martin ng Kagawad ng Barangay Baritan, mantakin mo mga kababayan, ilang taon na po niyang ginagawa. No, nagabayan ng kanyang mga constituent. At hindi lang kanyang mga constituent, maging ang kanyang mga kaibigan para po i-guide at samahan kung saan yung tamang lugar at yung mabilis na masiservisyohan po sila ng libreng anti-rabies vaccine. Would you imagine mga kababayan? Ilang taon niya pong ginagawa yan. Walang pagod, umulan, umaraw, nakagabay yan. Isa pa nga, nagkwentuhan kami yan. Hindi lang yung mga simpleng mga mamamayan, no, na mga constituent niya, mga kaibigan niya. Meron din mga kapitan na talagang lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong. Ganyan yung isang paraan na pagtulong ng isang lingkod bayan na nakaposisyon sa barangay. Kaya mga kababayan, dapat maunawaan po natin yung halaga ng standard o yung quality na pipili natin mga lingkod bayan na puposisyon natin ngayong darating na November kung matutuloy po ang barangay at SK election. So, kaya hati pa rin po ang opinion dahil nakakalungkot man ay mga iilan na sila na lang ang nagdidesisyon doon mismo kung saan yung mga tao ay panatag na sa buhay. Hindi man nakakaramdam o nakakaranas ng hirap sa buhay. Yung mga tipong mga taong hindi mo nakita nga magdamit ng marumi, hindi mo nakita ang naglalakad na nakapaa, mapapansin mo sila talagang formado. Madalas nakabarong. Yan yung mga taong yan ang nagpipilit na i-cancel o i-postpone ang barangay at SK election.